أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nararapat lamang sa tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin, dakilain at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat-lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin, maging ito man ay ating nakikita o hindi. So mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah po sa mga pagkakataong ito ay nais ko pong ipagpatuloy ang mga nasimulan nating talakayan patungkol pa rin sa aklat ng Tauhid. At ang aklat na ito ay of course, ito po ay isinulat ni Sheikh Muhammad Abdul Wahhab na kung saan ito po ay ipinaliwanag ng isa sa mga Sheikhul Allama Dr. Al-Usaymi. Okay, si Dr. Al-Usaymi ay isa sa mga naging imam noon ng masjid sa loob ng Prince Sultan Military Medical City na kung saan doon po tayo kasalukuyang in-appoint upang substitute imam. So alhamdulillah. No? So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tatalakayin po natin ngayon ay kagaya po ng makikita po natin dyan sa ating sa caption ng ating screen o ng ating live ay ang pagkatakot mula sa mga gawaing shirk. So kung tutuusin, bakit ang may akda ng aklat na ito? Na kung tutuusin, pagkatapos niyang ipaliwanag ang kahulugan ng tauhid, pagkatapos niyang sabihin dito ang kainaman ng tauhid, okay, at pagkatapos din niyang sabihin dito ang tinatawag na sinuman ang pinatunayan niya ang tauhid o nasa kanya ang tauhid, okay, at hindi siya nagtatambal ng pagsamba sa tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makakapasok ng paraiso na kung saan walang pagbibilang, walang pagtitimbang at walang kaparusahan. Subhanallah.
So biruin mo pagkatapos niyang ay putol-putol ba yung ating audio? Okay, siguro nang dahil sa ating phone. Okay po. Yan, okay na po ba? So pagkatapos niyang ipaliwanag niya ang tauhid at saka ang mga kainaman nito. Okay, at sinuman ang nasa kanya ang tauhid, ibig sabihin sinuman ang sumasamba sa tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at siya ay umiiwas mula sa mga gawaing shirk, ay makakapasok ng paraiso ng walang pagbibilang, walang pagtitimbang at walang kaparusahan. So nahung kaya pagkatapos niyang sabihin yon sa aklat na ito ay kanyang ipinaliwanag din ang pagkatakot mula sa gawaing shirk. So di ba? So napakaganda ng aklat na ito dahil bakit kamo? Kasi pagkatapos niyang kumbaga parang ipakilala sa atin ang tauhid. Okay, ipakilala sa atin ang tauhid, ang kaisahan, ang pagsamba sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay tuturuan din niya tayo kung papaano tayo umiwas mula o matakot mula sa mga gawaing shirk. Okay? So ito po ipaksa natin ngayon. So unang-una sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Nisa verse 48. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru dhunuba. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Okay, ang ibig sabihin nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katotohanan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kailanman hindi niya papatawarin ang sinumang gumagawa ng gawaing shirk. Okay, ng gawa sinuman ang nagtatambal ng pagsamba liban pa sa kanya, na kung saan siya ang tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha. Okay? So ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kailanman hindi niya patatawarin ang sinumang gumagawa ng pagtatambal, ng pagsamba sa kanya. At ang tinutukoy po dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang tinatawag na shirk akbar o di kaya ang tinatawag na malaking shirk. So sino man ang gumagawa ng malaking shirk ay katotohanan wala itong kapatawaran kung siya ay inabutan ng kamatayan na hindi nagbalik loob. Ngunit kung halimbawa sabihin natin siya ay nagtatambal at sa dulo ng kanyang buhay ay nagbalik loob, ay inshallah siya ay papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit kung siya ay binawian ng buhay at siya ay nasa kalagayang nagtatambal ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay walang kapatawaran ito. At patawarin at patatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang sinumang o anumang kasalanan na kanyang naisin maliban lamang sa shirk. Okay? Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mawain, mahabagin, na kung kaya ay kaya niyang patawarin ang anumang kasalanan na kanyang nais, okay, na kanyang ninais na ito ipatawad sa kanyang alipin maliban sa iisa. Ito ang tinatawag na shirk o di kayang pagtatambal ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So nahong kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung kilala natin si Prophet Ibrahim alayhi salam, peace be upon him, na kung saan siya ay tinaguri ang ama ng mananampalataya dahil halos sa kanya nagmula lahat ang mga salinlahi ng mga propeta at sugo. Kasama na dyan si Ismail, si Isaac, kasama na dyan sa lahi niya nagmula si Jesus alayhi salam at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maging si propeta Ibrahim alayhi salam ay humiling or natatakot na siya ay makagawa ng shirk, na siya ay makapagtambal ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong dalil natin dito? Ano ang katibayan natin dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surat Ibrahim. Sinabi ng Allah, Surat Ibrahim verse 35, sinabi ng Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. O Allah,
Ilayo mo ako at ang aking pamilya. Saan? Mula sa pagsamba sa mga rebulto. Dahil alam natin yan. Dahil ang Makkah ay alam natin noon na talagang punong-puno ng rebulto. So, mismo ang propeta Ibrahim alayhi salam ay hiniling niya sa Allah na siya ilayo mula sa gawaing shirk, na kung saan siya ang tinaguriang ama ng mananampalataya. Okay? So, how much more na tayong mga normal na tao lang, na hindi tayo mga propeta. So, na kung kaya, subhanallah, napakaganda ng paksang ito ng dahil yung muallif, yung may akda ng aklat na ito, di ba? Pagkatapos niyang ibigay sa atin ang tamis ng pananampalataya, ay dadalhin niya tayo doon sa bagay na kung saan iiwas tayo at lalayo tayo at katakutan natin ang mga gawaing shirk, na kung saan ito ang makakasira ng ating tauhid. Okay? Maging ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Okay? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang sabi niya, ang kinakakatakutan ko, okay, mula sa aking ummah ay walang iba kundi ang gawaing shirk. Ang shirkul asghar, itong maliit na shirk. Fasuila anhu faqal ar-riya, at tinanong siya ng mga sahaba, ano ang ibig sabihin ng ano ang ibig mo sabihin na kinakakatakutan mo na shirk al-asghar, maliit na shirk? Anong tugon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang kanyang tugon ay walang iba kundi ang ar-riya, o di naman kayang tinatawag na shirkul khafi. Shirkul khafi, ang shirk na nakatago, at ito ang tinatawag na riya, o di naman kaya ang pakitang tao. So, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay itong kaniyang kinakakatakutan. Ang gawaing shirk na ito, lalong-lalo itong tinatawag na gawaing riya, yung pakitang tao. Halimbawa, ang isang Muslim, siya ay nagsasala, pupunta ng masjid at itayo ang pagdarasal ng dahil sa kanyang amo, ng dahil sa kanyang mudir, ng dahil sa kanyang director, o di kaya ng dahil sa kanyang mga kaibigan, ng dahil sa kanyang mga kasamahan, ng dahil sa isang imam o sino pa mang tao na kung saan pupunta siya sa masjid na ang kanyang intensyon ay hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ang kanyang intensyon ay para doon sa ibang tao. So ito ay gawaing riya, pagpapakitang tao. Hindi lamang pagsasala, pagbibigay ng zakah o pagbibigay ng sadaka, yung mga kawang gawaing charity, yung tutulong siya sa mga tao halimbawa, ngunit ipinangalandakan niya ito na siya ay tumutulong. Ang ibig sabihin nito ay hindi ikhlas sa kanyang puso, hindi taos puso ang kanyang pagtulong. Yung meron siyang ibang intensyon. Okay, so anumang gawain na hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mahuhulog sa tinatawag na arya, at ang arya, ang pagpapakitang tao, ay kasama or kabilang sa maliit na shirk. At ang maliit na shirk ay maaring pupunta ito sa malaking shirk. So, na kung kaya ay iwasan natin ito mga kapatid. Unang-una, ito ay payo muna sa aking sarili. Pangatlong katibayan na sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o di kayang pang-apat na katibayan na sinabi dito, وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. Rawahul Bukhari. Ito ay inulat mula sa hadith ni Bukhari, na kung saan sinabi ni anak ni Mas'ud, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang namatay o binawian ng buhay, na kung saan siya ay nag-aanyaya o siya ay sumasamba. Sabi natin siya ay nag-aanyaya at siya ay sumasamba. Okay? Sumasamba ng tatawag na sumasamba sa isang bagay o sinuman na kapantay o kapareho o katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay
makakapasok sa impyerno. Ulitin ko, sino man ang binawian ng buhay na kung saan sumasamba siya sa isang nilalang, sa isang nilikha, okay? Sa isang rebulto o anumang nilikha na ito nung saan bilang kapantay ng Allah, bilang katulad ng Allah, bilang kapareho ng Allah subhanahu wa ta'ala, at dito siya binawian ng buhay, ay makakapasok siya ng impyerno. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang may akda ng aklat na ito ay talagang pinapaalalahanan tayo. Pinapaalalahanan tayo na umiwas tayo, hindi lamang umiwas, matakot tayong gumawa ng mga gawaing shirk. Dahil sa mga nakaraang pagtalakay natin, ay napag-usapan natin, di ba? Di ba ang sarap ng pakiramdam na kapag nasa iyo ang tauhid, na ikaw ay sumasamba sa tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ka nagtatambal ng pagsamba. Liban pa sa Kanya, ay makakapasok ka ng paraiso na kung saan bighayri hisab. Walang pagbibilang, walang pagkukwenta, walang pagtitimbang, wala adab, walang kaparusahan. Ngunit, kung ikaw ay gumagawa ng mga gawaing shirk, na kagaya ng sinabi natin noong mga nakaraang talakayan natin, na kahit gaano pa kaganda o kahit gaano pa karami ang iyong kabutihan sa mundong ito, kahit gabundok, gadagat ang iyong kabutihan, ngunit ikaw naman ay nagtatambal ng pagsamba sa tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, ay useless ang lahat ng iyong mga mabubuting gawain ng dahil hindi rin ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Sa lahong kaya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at tinatawagan natin ang ating mga minamahal na mga kababayan na makakapanood ng ating live na hindi mananampalatayang Muslim, ay katotohanan, napakamaling katuruan o napakamaling kasabihan na sasabihin mo na sige na lang, ang mahalaga gumagawa ako ng kabutihan, gumagawa ako ng lahat-lahat ng mga mabubuting bagay at wala akong inaagrabyadong tao at wala akong inaapakang tao, ay makakapasok ako ng paraiso. Yes, kasi may mga ganon. Sasabihin nila, okay lang na na gumagawa ako ng kabutihan, mabait akong tao, wala akong inaabuso, wala akong inaagrabyado, wala akong dinadaya, ay makakapasok ako ng paraiso, which is ito ay napakalaking mali. Dahil bakit kamo? Kahit gaano pa kalaki ang iyong kabutihan, kahit pa gaano karami iyong kabutihan, ngunit ikaw ay nagtatambal ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, ay walang kwenta, walang silbi ang lahat ng iyong mga mabubuting gawain, at bagkus sa kabilang buhay, ang lahat ng ito ay magiging alikabok na lamang. La ilaha illallah. So kung kayo ito'y babalik pa rin doon sa unang aya na sinabi natin, o sa unang verse na sinabi natin kanina, sinabi ng Allah, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi. Katotohanan, ang Allah ay kailanman hindi niya patatawarin ang sinumang binawian ng buhay na kung saan siya ay nasa kalagayang pagtatambal ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, nahong kaya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, advice para sa ating lahat na iwasan natin, layuan natin ang mga gawaing shirk na ito. Nang sa gayon, ay makapasok tayo ng paraiso. Okay? Makapasok tayo ng paraiso ng walang pagtitimbang, walang pagbibilang, at walang kaparusahan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kapatid, nawa ay nakapagdulot tayo ng kaunting kaalaman mula sa paksang ito. Maraming salamat. Huwag kalimutang i-share ang ating video na ito. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.